Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Vice President Sara Duterte gipangunahan ang paghandom sa 128th Philippine Independence Day sa Davao City. Mensahe sa bise, pagpangawat sa kwarta sa nasod, usa sa muhikaw sa atong kagawasan. Lawas sa student-athlete ug basketball player nga si Rene Baterbonia, miabot na sa Davao City. Mga taga-suporta ug higala midag sa atol sa iyang public viewing. Sobra libo ka mga balay sa Barangay Lagaw sa General Santos City. Dili na mapuy-an human ang magnitude 7.8 nga linog. Mga residente nanawagan og hinabang. Og GMA Network, TV Station of the Year sa Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards 2026. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Gipangunahan ni Vice President Sara Duterte ang paghandom sa 128th Philippine Independence Day sa Davao City. Sumala sa bise, korupsyon ang usa sa muhikaw sa kagawasan sa nasod. Ano yung report ni John D. Esteban? Ang korupsyon sa mga opisyal sa gobyerno mao'y mukawat ug muhikaw sa kagawasan ug soberenya sa nasod. Susama sa hulga sa langyaw nga mananakop. Mao kini ang gihimugatan ni Vice President Sara Duterte sa iyahang mensahe sa 128th Independence Day sa Rizal Park sa Davao City. Kauban sa bise sa pagpanguna sa programa si Davao City Vice Mayor Rigo Duterte ug Brigadier General Christopher Diaz, ang commander sa 1003rd Infantry Brigade sa 10th Infantry Division. Ang kalayaan natin at ang soberanya natin hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw. Dili usab daw gustuhon sa Vice Presidente nga pangunahan ang mga lakang sama sa people power. Taliwala sa matud pa, panawagan nga pangunahan niya kini. Kay sumala niya, wala kini nahilakip sa iyahang tahas, isip Vice Presidente. Pero doon na siya banat sa Pangulo. Wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Wala pa'y pahayag ang Malacanang kalabot ni ini. Samtang nagpaabot sa iyahang pahasubo sa pamilya si VP Sara sa mga namatay nga Ateneo basketball players nga sila Rene Baterbonia ug Divine Adili. Nasayangan matud pa siya sa talento sa duha. Nakigiusaw-usab siya sa panawagan o gustisya alang sa ilang kamatayon. As a lawyer, actionable yung nangyari para sa akin. Actionable talaga yung nangyari. Hindi ko na lang gatungan yung pamilya kasi alam mo, yung mahirap yung pinagdadaanan nila ngayon. Dugang sa bise, dunay kakulangan ang Ateneo de Manila University sa Itabo. Pakiramdam ko, kulang na kulang yung response ng Ateneo sa nangyari. Hindi lang kay Rene, no? Doon din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay. Dapat kasi sa mga ganyan na mga panahon ay nauuna yung pag-reach out nila sa pamilya at pagpapaintindi sa pamilya kung ano yung nangyari at ano yung mga kailangan nilang gawin, the family and the school. Ginakuhaan pa og payag ang universidad kalabot nini. John D. Esteban, One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makuha nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril?
Salamat, Sarah. Miabot na sa Davao City ang patayng lawas sa student athlete o basketball player nga si Rene Baterbonia. Sayop kaganinang buntag. Tunghaan kung asa siya gihaya, hugot ang seguridad. Ano yung report ni Efren Mamak? Banda alas 2:40 sa buntag kaganina. Dihang miabot sa Davao International Airport ang private plane nga dala ang patayng lawas sa student athlete nga basketball player nga si Rene Baterbonia. Gisugat kini sa mga naghulat nga kabanay ug higala niini. Kauban ang kapulisan, gidala una kini sa usa ka funeral home, dayon gidiretso sa Ateneo de Davao University Senior High School campus kung asa kini ihaya. Ubay-ubay ka mga taga-suporta ang naghulat sa gawa sa tulunghaan sa pag-abot ni Baterbonia. Duna say uban nga nagpadala na og bulak. Ang tighatod nga si Wilson Pagalaran sayo nga gihatod ang bulak nga gipahimo sa usa ka kumpanya alang kang Baterbonia. Sa Ateneo de Davao Senior High School, migraduar sa high school si Baterbonia nga nahimong kabahin sa iyang basketball journey hangtod mahimong most valuable player sa 2025 palarong pambansa. Nailhan sab siya nga bobet sa iyang pamilya ug suod nga higala. Kauban ang pamilya ni Baterbonia dihang gidala sa Christ the King Chapel ang lawas niini. Makita ang pag-abot nila sa mga hulagway nga gipost ni Ateneo de Davao University President Father Karel San Juan. Hugot nga seguridad ang gipatuman sa kapulisan alang sa hapsay nga public viewing. Giablihan sa publiko ang haya ni Baterbonia sugod alauna kaganina hangtod alas 5 sa hapon. Ipadayon ang public viewing ugma ug sa Domingo sugod alas 10 sa buntag hangtod alas 10 sa gabii. Matag gabi isab dunay misa. Sumala sa abogado sa pamilya Baterbonia, pagkahuman sa tulo ka adlaw, iuli na ang lawas ni Bobet sa hometown nila sa Talacogon, Agusan del Sur. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Miabot og sobra libo ka magbanay sa Barangay Lagaw sa General Santos City ang nawad-an og panimalay sa kadako sa danyos tungod sa magnitude 7.8 nga linog. Ang labing gikabalakan kay nagaubos ang yuta sa ilang lugar. Busa na ngayon na sila og tabang nga unta matagad sila. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Tungod kay makita ra sa highway, mas daling mamatikdan ang kadaghan sa mga establishment building nga nangadanyos tungod sa kusog nga linog sa General Santos City. Apan libuan di ay ka mga residente ang nawad-an na og panimalay. Kining kalsada nga kabahin sa Barangay Lagaw sa General Santos City, makita nato kining bitak sa ilahang konkretong kalsada. Samtang nagalayo ta, makita nato nga nagkadako ang bitak. Apan ang mas agaw atensyon dinhi kining karatula nga nasa gawas sa usa ka subdivision na nawagan na og tabang ang mga apektadong residente. Mas daghan pa man gud daw nga mga balay sa sulod ang nadanyos sa linog. Dihang gisulod sa GMA Regional TV ang Hikban Subdivision, makita ang kadaghan di ay sa mga balay nga dili na gayud mapuslan. Ang bag-uhay lang na human nga balay ni Rizilu, miulbo na ang simento ug makita na ang yuta. Mitahirig na ang pader sa iyang balay. Hindi po namin in-expecto na ganito po nangyari. Kasi dugot awis po yung namin dito po. Tinayo ng bahay. Isang iglap lang seconds ng ganito na po. Lang po to tapos lang po ng paggawa ng bahay, sir. Dili na nila kini mapuy-an pa, sanglit ni ubos na sab ang yuta. I-abandon na po talaga to, sir. Gusto lang po namin sana may magtulong po na makaahon po kami. Kasi talagang bakusero po kami lahat dito ng buong pamilya namin, sir. Grabe ang kadako sa danyos sa maong lugar. Niulbo naman gud ang mga semento ug miubos ang mismong yuta nga daw nahimong hagdanan. Ang pamilya ni Cristeline nagbutang og tent gawas sa ilang balay. Gawas sa kahadlok sa aftershocks, pipila lang katikang ang yuta miubos na nga daw nahimong sinkhole. Matakot naman gud kami matulog sa sa loob kasi baka dawida galinog. Matakot kami ba yung lupa, baka maano kami kasi malaki ang bitak-bitak sa amin.
Napugos ang mga residente nga matulog na lang sa dalan tungod ang ilang gym nabulit sab sa mga dagkong liki. Nagbutang daw sila og karatula tungod dili daw makita sa mga tao nga mga sa highway kung unsa kadako ang danyo sa ilang balay. Busa, nalangan ang pag-abot sa mga hinabang kanila. Hingi lang namin sana sir na mapansin din kami at mabigyan dito ng ayuda. Lalo na po ang kailangan namin ay pagkain, tubig, inumin. At the same time, ang tent kay hindi talaga kami secure diyan po sa cover court. Sumala sa barangay, doon na miabot nga family food packs gikan sa DSWD alang sa ilang barangay. Gisugda na sab daw sa mga barangay health worker ang paghatag og claim stub sa mga apektadong pamilya. Ang nag-una talaga nagtuloy yung mga private na mga sektor, katulad ng mga simbahan, meron din tayong mga business. So, yun ang nauna namin. And then, yung kahapon, sa nakaraan, mayroon unti-unti dumarating galing sa gobyerno. Miabot na sa sobra libo ka magbanay ang wala na gayoy mauli ang balay kay totally damaged na. Anaasab sa sobra 4,000 ka mga balay ang partially damaged. Ang ginagawa namin ngayon, ginalista namin lahat ng mga affected para ipasa namin doon sa LGU at saka doon diretso rin sa nasyonal. Giterminate na ang search and rescue operations. Humanakita na Webes sa buntag ang patayng lawas sa just anyos nga lalaking beachgoer sa usa ka resort nga na-missing atol sa linog. Samtang, doon na pa'y usa ka missing sa landslide sa dalan sa barangay San Jose. Sa kalapad sa landslide area, ni gamit na og working dogs ang Coast Guard. Doon na namatod pa'y natultulan nga positibong timailhan ang working dogs. Busa, dito nakafocus ang pagpangita sa mga otoridad. Alas 2 Webes sa hapon, dihang gisuspende ang SAR operations. Wala pa kininibalik adlong Biyernes. 18 na ang natalang namatay sa linog sa Jansan ug usa ang missing. Unahan sa maong dalan, musugat ang mga debris gikan sa landslide. Nagbilin og grabing kadaot ang linog, human nahugno ang dakong bahin sa bukid. Busa, nahugmak ug naputol na ang dalan nga nagkonekta sa General Santos ug Tibuli South Cotabato. Dili gyapon kini passable sa tanang klase sa sakyanan. Kauban si Bong Vicencio ug Gary Balantay sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Giila na sa House Prosecution Panel ang private prosecutors nga makauban nila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gikan sa gingong mga veteranong abogado sa tulo ka law firm sa nasod, lakip sa hanay sa private prosecutor sila Attorney Marforth Fua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib ug Attorney Justin Ann Lamarca sa Pecabar Law Firm. Gikan sa Kapunan and Castillo Law Offices sub sila Attorney Lorna Kapunan, Attorney Sonia Margarita Benemerito, Attorney Dina Melissa Lorenzo Singian, Attorney Lino Chris Kapunan ug Attorney Bettina Zamora. Kauban sub sa first batch of private prosecutors si Attorney Amando Virgil Ligutan sa Legal Law Firm. Sumala ni Lead Prosecutor Representative Jervin Luistro. Nagboluntaryo ang mga abogado ug libre ang ilang serbisyo. Sa Lunes, nakatakdang isumite sa House Prosecution Panel ang ilang pre-trial brief sa ilang ebidensya, testigo ug mga argumento sa impeachment trial. Dungan niya na ang entry of appearance sa mga private prosecutor. Driver og sakay ni ini, samdan, human na balintong ang ilang gisakyang kotse sa Cagayan de Oro City. Tinobdan sa aksidente ang giingong paglikay sa driver sa kalit daw nga mitabok nga iro. Aniya ang akong report. Nabalintong tunga sa dalan ug mibabag na sa duha ka lane nga padulong sa downtown area sa Cagayan de Oro City. Kining usa ka kotse sayo sa buntag adlong Biyernes sa Mastersons Avenue, Barangay Upper Carmen. Sumala sa traffic investigator sa PNP, luwas na ang babaeng driver sa mong kotse. Lakip na ang sakay ni ini ug nadala sa ospital. Matod pa, pasado lasay sa buntag nahitabo ang aksidente kung asa nawad-an kuno og kontrol sa manubela ang driver diyang duna siya gilikayan nga iro nga kalit matod pa mitabok sa dalan. Ang resulta, mibangga kini sa mga gate sa usa ka balay, dayon mi diretso panaog hangtod nga mabalintong kini tunga sa dalan. Ang aksidente
nagresulta sa bugat nga dagan sa trapiko sa Mastersons Avenue sa panaog ug pasaka sa uptown area sa syudad. Ilabi pa nga dunay mikatag nga gasolina sa dalan. Inoon na atiman ra kini sa Roads and Traffic Administration. Mag-atag lang may assistant na ma-pull out o mabanlas niya atong diesel na gasolina na masisanta sa taga Bureau Fire o taga tuwing sa RTA para ma-pull out na atong natumba na sakyanan. Total na may traffic investigator na sisa naman siya. Ang amo lang dire ang pag-manage lang yun sa traffic. Tumang nervyos daw ang gibati sa residente nga nakasaksi sa hitabo. Kalit kuno mibangga ang mong kotse sa ilang gate. Maayo na lang, wala kuno siya maunsa. Gawas na ko. Ay nangaguba naman eh. Nagmamo na itsura niya. Unya, ang babae diha. Nakapangabli siya sa puntahan. Nangamay siya sa ako. Ako pa may iyang nakita. Wa may lain. Ako naman din nakita. Nakagawas di dayon ka dere. Gawas na ko diri kay nangaguba na ba yan natanggal ng kuwan. Gawas ko diri. Nangamay siya sa ako. Iya kong gikamay. Nawa ko ni doon sa iya kay wa na ko kasabot ang gibati. Pasado alas 9 sa buntag, gigamitan og towing truck aron matangtang sa dalan ang sakyanan. Wala una gilayon gibalik sa RTA sa normal ang dagan sa trapiko tungod sa mga debris sa dalan o gipaabot usa nila ang mga personal sa BFP nga makatabang. Ginakuhaan pa og pahayag ang mga nalampigit sa aksidente. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Dunay mga kanselado gihapon nga flight sa pipila ka lugar sa Mindanao hangtod sa Domingo, June 14, tungod gihapon sa epekto sa magnitude 7.8 nga linog. Sugod karong adlaw, wala unay biyahe ang Cebu Pacific sa Cebu General Santos Cebu, Manila General Santos Manila ug Iloilo General Santos Iloilo. Ang Philippine Airlines sukad kagahapon hangtod June 14 kanselado ang flight sa Manila General Santos Manila ug Cebu General Santos Cebu. Gilugwayan sab sa Civil Aviation Authority of the Philippines sa ilang notice to airman sa General Santos Airport hangtod alas 6 sa gabi sa June 14. Bugtong gobyerno, military ug humanitarian flights lang una ang tubutan sa maong airport human sa linog. Posibleng managlahi ang paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE-OIMB, base sa 4-day trading, posibleng musaka ang presyo sa kada litro sa gasolina ug kerosene. Hinoon posibleng muubos ang presyo sa diesel. Matud ni DOE-OIMB Director Rino Abad, dili matud pa matagna ang paglihok sa presyo sa lana kay pausab-usab kini tungod sa gubot sa Middle East. Ang aktual nga oil price adjustment i-anunsyo matag Lunes ug ipatuman matag Martes. Patay ang upat ka mga trabahante sa usa ka fishing company sa Zamboanga City. Human gituhuang na-suffocate samtang misulay og limpyo sa usa ka hatch o sudlanan sa makuhang isda sa usa ka fishing vessel. Nagbuyod na og wala nay panimuot kining upat ka mga lalaking trabahante sa usa ka fishing company human gituhuang na-suffocate sa usa ka hatch o sudlanan sa mga nakuhang isda sa usa ka fishing vessel sa pribadong pantalan sa barangay Kawit, Zamboanga City, banda alas 6:30 Huwebes sa buntag. Sa investigasyon sa Zamboanga City Police, human kuno gihabwa ang mga sulod nga isda sa mong sudlanan. Duha ka empleyado niini ang misulod aron manglimpyo. Apan kalit kining nakuyapan ug nawad-an og panimuot. Yang gituhuan nga nakuryentihan kini. Dunay usa ka crew ang daling miibot sa power supply sa mong fishing vessel. Apan taod-taod, laing duha ka empleyado na sab ang misulod aron i-rescue ang maong mga biktima. Apan hasta sila nakuyapan og nawad-an sab og panimuot. Nakuha ang mga biktima pinaagi sa laing crew nga nagsuot og face mask. Gilayon kining gidala sa ospital, apan tulo niini ang gideklarang dead on arrival, samtang ang usa namatay gihapon samtang gipatambalan. Tumikan sa insidente, gilayong nag-inspeksyon ng City Health Office, PNP, PCG ug ubang otoridad kung unsay hinungdan sa kamatayon sa mga biktima. Ginasuta sab kung dunay kalapasan ang mong fishing company kalabot safety and health protocols. Ginakuhaan pa og pahayag ang mga kabanay sa mga biktima, lakip na ang mismong fishing company. Padayon ang investigasyon. TV ang GMA Regional TV.
One Mindanao. Laumang muubos ang airfare o airline tickets sa Martes. Sumala sa Civil Aeronautics Board sa June 16 paubsad sa level 12 ang fuel surcharge gikan sa kasamtangang level 14. Bot pasabot halos 400 pesos hangtod sobra 1,100 pesos ang fuel surcharge sa domestic flights. Sa international flights, halos 1,300 pesos hangtod halos 10,000 pesos. Ang fuel surcharge ang dugang bayad tungod sa pausab-usab nga presyo sa mga produktong petrolyo nga pwedeng ipasa sa mga airline companies sa mga pasahero. Nakigduyog sab ang Cagayan de Oro City LGU sa selebrasyon sa 128th Philippine Independence Day. Usa ka wreath-laying activity ang gihimo ngadto sa kiosko kagawasan sa Divisoria Plaza sa Cagayan de Oro City nga gipangunahan sa mga opisyal sa lokal nga panggamhanan. Kini aron hinumdumon ang mga sakripisyo sa mga bayani sa nasod alang sa atong kagawasan. Gihimugatan sa mga lokal nga lider nga maghiusa alang sa kalambuan aron dili makawang ang sakripisyo sa mga bayani. Mga kapuso, nagpadayo ng nationwide promo sa inyong kapusong estasyon, ang Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos worth of prizes ang nag-atang sa mga lucky winners. Sa iyon lang ang pag-apil, palit lang og participating brands ug ilakip ang inyong contact details sa inyong entries ug gihulog kani sa drop boxes nationwide. Dunay chance makadaog og up to 2 million pesos sa matag entry ug pwede sa makadaog og libo-libong cash prizes matag adlaw kada semana. Bulungtad ang promo period kutob August 7. Pagbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o mobisita sa official Facebook page ug microsite sa GMA promos alang sa complete mechanics and announcements. Giilaisip Television Station of the Year ang GMA Network sa Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards 2026. Kinialang sa pinaka-komprehensibo, labing masaligan nga pagbalita ug paghimo sa GMA Network ug mga dokumentaryo nga nagpakita sa dili matupngan nga public service, journalistic excellence ug national relevance. Gidawat kini ni GMA News OIC and concurrent head for news programs and specials, Michelle S. Seva. Sumala ni Seva ang maong pag-ila, nagpahinumdum matod pa sa kagawasan sa mga magsisibya nga dili mabulag sa kagawasan sa katawhang Pilipino. Gilasab isip Television Broadcaster of the Year si award-winning kapuso journalist Atom Araulio. Ang Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards mupasidungog sa mga magsisibya ug media institutions nga mopakita sa tinuuray ug responsableng pagbalita. For freedom is sustained not only by those who fought for it, but also by the institutions that help keep it strong. A free and responsible press is one of those institutions. Asahan po ninyo na kami sa GMA News, dito po sa GMA Network, ay mananatiling walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kani adto ug karon serbisyong tinuod lang. Happy Independence Day sa atong tanan mga kapuso. Happy weekend sab ug mag-amping kita kanunay.